ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello mga igsuon, maayong adlaw kaninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo maghari sa atong huna o kasing-kasing. Kumusta mga igsuon? Meron lang tayong sasagutin. Isang pastor, si Pastor Perez Indy. Sikat po itong pastor na ito. Itong pastor na ito. Sasagutin natin ito. Yan sabi niya, those who pray the rosary will go to hell. Just imagine, yung nagdasal daw ng rosaryo, mapupunta sa impyerno. Ito yung sinabi ni Pastor Perez Indy na naging sikat po ito sa social media dahil sa kanyang pagkamanghuhula. Itong kapatid natin na pastor, manghuhula. No, bawal naman yung manghuhula sa Bible, no? Itong pastor na ito ay manghuhula. Tingnan natin ha. Dahil itong pastor na ito ay manghuhula. No? Anong sabi ng simba? Dito tayo sa banal na kasulatan, no? Itong mga manghuhula. Itong pastor na ito ay laging nanghuhula, pero sasagutin natin siya biblically. Anong sabi ng ating Panginoon? Dahil sasagutin natin yung magdasal ng rosaryo ay maimperno. At marami siyang mga hula, mga kapatid, at naging sikat ito. Dahil marami namang parang nagkakatotoo. No? Isang pastor na manghuhula. No? Anong sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa mga manghuhula? Basahin natin ha. Huwag kayong magkaroon ng sinumang manghuhula, mahiko, manggagaway o kumukonsulta sa mga espiritu, sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang mga gumagawa nito. So, delikado yan, Pastor Perez Indy, na yung panghuhula, no? Ano pa? Ipinakita rito na nang si Saul ay kumukonsulta sa isang manghuhula, ito ay naging dahilan ng paghatol ng Diyos laban sa Kanya. So ngayon mga kapatid, huwag kayong maniwala sa mga manghuhula. Huwag niyong i-rely yung sarili ninyo sa mga hula nila. 1 Samuel, 1 Chronicles chapter 10, verse 13 to 14. Basahin natin ang buo. 10 verse 13 to 14. Basahin muna natin. Kapag hindi natin sasagutin ito, parang totoo din ang sinasabi nila. Hindi siya humingi ng gabay sa Panginoon, kaya't pinabayaan siya ng Diyos at ginawa si David na bagong hari. Namatay si Saul dahil siya ay nagtaksil sa Panginoon. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos at sumangguni ng isang manghuhula para malaman ang dapat niyang gawin. Kita ninyo? So, ano yung base sa salita ng Diyos ha? Unang-una sa okay maniwala sa mga manghuhula ha? Banal na kasulatan na po yan ha. Huwag kayong magkaroon ng sinumang manghuhula. Itong pastor na ito ay manghuhula. Delikado pala. Bakit?
Patuloy natin. Mahiko, manggagaway, o kumukonsulta sa mga espiritu. Sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang mga gumagawa nito. So, ang Diyos mismo, mga kapatid, anong punto nito, mga kapatid? Ito ay pinakadirektang talata na tumutukoy sa pagbabawal ng Diyos sa panghuhula at sa mga manghuhula. Paano yan? Pastor, lagi kang nanghuhula. So, bawal po yan. At ano nangyari sa pinili ng Diyos, si Samuel? Itinakwil ng Panginoon. Dahil kumukonsult siya sa manghuhula sa indoor. No? Sa manghuhula sa indoor. At noon, hinatulan siya ng Diyos. Hindi siya, uulitin ko mga kapatid, na namatay si Saul dahil siya ay nagtaksil sa Panginoon. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Hindi niya sinunod ng utos ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang problema, mga kapatid. Hello? Mahina po yung signal ko, Father. Si Sam Magallanes, no? So, ito po, reminder po sa mga pastor na manghuhula, sa mga manghuhula, bawal po yan. Pinagbabawal ng Panginoon yan. Hindi po yan psychic. Isa siyang propeta. Propeta na may psychic. Duble. Namatay si Saul dahil siya ay nagtaksil sa Panginoon. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. At sumangguni pa siya sa isang manghuhula para malaman ang dapat niyang gawin. Hindi siya humingi ng gabay ng Panginoon. Instead, doon tayo hihingi ng gabay sa Panginoon. Doon na siya sa manghuhula. Yun, mga Katoliko, makinig kayo. Huwag ninyong i-rely yung sarili ninyo sa mga manghuhula. Sa mga nagpakilalang propeta at laging nanghuhula, huwag niyong i-rely yung sarili ninyo. At ito, yung dalawang punto. Sabi niya, maimperno daw yung bagro-rosaryo. Diyan ka nagkamali, pastor. Diyan ka nagkamali, pastor. Bakit? Yung rosary, mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, it is the meditation of the very life of Jesus. Ano yung rosaryo? Ang sentro niyan ay si Kristo. Ang buhay ni Kristo. Hindi buhay ni Mama Mary. Tingnan mo. Una, joyful mysteries. Biblical ba yan? The Annunciation. Biblical. Luke chapter 1, verses 26 to 38. Pangalawa, joyful mystery, visitation. Mary visit Elizabeth. Biblical yan. It is the very life of Jesus from the beginning of His incarnation. Luke chapter 1, verse 39 to 56. The nativity of Jesus. It is centered on the life of Jesus. Luke chapter 2, verses 1 to 20. Alam nyo, wala pang Biblia nung una. So, ginamit ito ni Mama Mary na mas mabuti na mag-contemplate kita sa buhay ng anak ko sa pamagitan ng rosaryo. Wala pang Biblia nung una. Mabuti na ngayon. Meron na tayong Biblia. The Nativity of Jesus, Luke chapter 2, verse 1 to 20. The presentation of Jesus in the temple. The very life of Jesus. Luke chapter 2, verse 22 to 40. The fifth sorrowful mystery, the finding of Jesus in the temple. It is all about Jesus. Kapatid. Kita ninyo? Kapag hindi tayo mag-aaral, mga kapatid, maraming mga Katoliko na lito nito. Maraming mga Katoliko na brinwas nila. Punta naman tayo sa luminous mystery.
First luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan. May unbiblical ba nito? Puro biblical ito. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. The baptism of Jesus in the Jordan. Biblical. The second luminous mysteries, the wedding feast at Cana. Biblical. John chapter 2, verses 1. Hulog yung ano ko. Wait muna ha. Man, hulog yung... Nawala yung ano ko. yung... Okay, patuloy tayo mga kapatid. Biblical. John chapter 2, verses 1 to 11. The third luminous mystery, the proclamation of the kingdom. Biblical then. Mark chapter 1, verse 14 to 15. The fourth luminous mystery, the transfiguration of Jesus. Biblical. Matthew chapter 17, verse 1 to 8. The fifth luminous mystery, biblical, the institution of the Eucharist. Luke chapter 22, 14 to 20. So kita ninyo mga kapatid, na itong Holy Rosary, it is the contemplation of the life of Jesus. It is secondary lang sa life ni Mama Mary. Kita ninyo? Kung hindi nyo, paano ka ma-imperno yan? Nakakontemplate ka sa buhay ni Kristo. Yan po. Sorrowful mysteries, biblical ba yan? Biblical. The agony in the garden. Matthew chapter 26, 36 to 46. Jesus prays in Gethsemane, not my will be done, but yours be done. Biblical. Alam nyo, mga kapatid, yung rosaryo ay pagninilay yon sa buong buhay ni Kristo. From incarnation to suffering, joyful, luminous, sorrowful, and then glorious. It is all about the life of Jesus. Second, the scourging at the pillar. John chapter 19, verse 1. The crowning with thorns. Matthew chapter 27, 27 to 31. The carrying of the cross. Luke chapter 23, verse 26 to 32. Now, the fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of Jesus Christ. Luke chapter 23, verse 33 to 46. Sorrowful mystery po yan. So, glorious naman tayo. The first glorious mystery is the resurrection. Matthew chapter 28, verses 1 to 10. The second glorious mystery, the ascension. Acts the Apostle chapter 1, verse 6 to 11. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. Biblical. Acts of the Apostle chapter 2, verse 1 to 13. The Assumption of Mary. Revelation chapter 12, verse 1. And Psalm 132, verse 8. Arise, Lord, to your resting place. You and the ark of your might. Mary is the ark of the new covenant. Psalm 132, verse 8. The coronation of Mary. Revelation chapter 12, verse 1. A woman crowned with 12 stars. Biblical. Very biblical. No. Our Father, Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Hail Mary, Luke chapter 1, verse 28, and Luke chapter 1, verse 42. So, mga kapatid, very biblical ang rosary. So, paano ka maimperno na naging, nagninilay ka sa buhay ni Kristo? Excuse me, pastor ha, hindi maganda yan, no? Hindi po yan maganda, no? Dito tayo sa mga sayings ng mga santo. Sabi ni Saint Dominic, nung sabi niya, the rosary is the most excellent means of destroying sin and restoring the reign of grace. Yan ang sabi ni Saint Dominic ha. Alam mo, Pastor Perez, alam nyo, during exorcism ko, magpakaawa yung mga demonyo. Huwag po kayo magrosaryo, Darwin. Nasasaktan po kami lahat. Doble yung torture namin kung magro-rosaryo kami. Bakit?
It's centered on Jesus. The rosary is the contemplation. The rosary is the meditation of the very life of Jesus. Sa mga hindi nakakaalam, wala pang sa 12th century, sa 13th century, wala pang Biblia noon. Katulad ngayon na na-translate na in our vernacular language sa ating dialect. Nung una, Latin lang. Hindi pa natin ma-reproduce dahil wala pang printing press. Pero ngayon, mga kapatid, marami na. Nung una, paano natin ma-contemplate yung buhay ni Kristo in a practical sense? Ito na po yung rosaryo. During the time, 12, 13, 14 century. So, ang ganda, no? So, ang Diyos talaga ay magbigay ng paraan. At tayo din, sa kabisi natin, sa pamagitan ng rosary, ngayon ay Monday is a joyful mystery. Kami pupunta kami sa Mabini ngayon. Pupunta kami sa Mabini mamaya. Kita-kita tayo sa mga Katoliko, mga Kristiyano, open po yan. So, misa tayo alas 4 and then after that, series of talk, a series of catechism. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa saying sa mga banal. St. Louis Mary de Montfort, the rosary is a powerful weapon to put the devil to flight. Totoo yan. Attested by my many experiences during exorcism. Takot na takot sila sa pagdadasal ng rosaryo. So mga tatay, mga nanay na nakikinig sa akin ngayon, no? Kung totoong iniibig ninyo yung sarili ninyo, kung totoo na iniibig ninyo yung pamilya ninyo, huwag kayong matulog without praying the rosary. The rosary is a powerful weapon to put the devil to flight. Totoo yan, no? Public prayer is far more powerful than private prayer to appease the anger of God and to call down His mercy. So, public appearance, public prayer. So, tayong lahat, buong pamilya magdasal to appease the anger of God, the justice of God, the divine of the justice of God. So, anong gawin natin? We need to have a communal prayer. Hindi sapat yung personal prayer lang. Kailangan natin ng not private prayer lang, communal to appease. To appease the anger of God and to call down His mercy. Para yung awa ng Diyos ay laging matanggap natin. I beg of you to beware of thinking of the rosary as something of little importance. Anong punto ni St. Louis dito? Huwag niyong maliitin yung rosaryo. It gives us great importance. Then si St. Padre Pio, the rosary is the weapon for these times. Pray the rosary always. Pray the rosary. It will give you strength. It will give you enlightenment, guidance, and inspiration every single day. And so on. Love the Madonna. Pray the rosary every day. With this weapon, you will win. Sure win. Sure win, mga kapatid, no? Punta naman tayo ni St. John Paul II, the rosary, though clearly Marian in character, is at heart a Christocentric prayer. Ang Santo Papa na yan, Christocentric. Ano ba yung Christocentric? It's centered on the life of Christ. Yan ang ilalagay nyo sa kukutin nyo, kapatid, mga pastor. Huwag kayong atakin nyo lang iba. Wala lang yung rosaryo. Bakit? Kung atakin nyo, wala na kayong kaibahan sa demonyo. Wala na kayong kaibahan sa demonyo. Francis Mantalaba,
Thank you kayo, Father Darwin, kay sa akong pag-follow nimo nakasal mi sa live-in partner for 23 years. Wow! Nag-follow ko nimo August 2023, nakasal mi December 28, 2024. Wow! Congratulations, Francis, no? Lipay kang Ginoo sa imong gibuhat. Praise the Lord, no? So ano naman yung sabi sabi naman ni Joseph Rivera, "Mayong adlaw, Father, there is sa mo Father, kay na me moving sa Mama Mary every week kada balay, then rosary every Tuesday sa chapel na mo." Wakit nindot kayo, padayon na kunay kulang na to karon. So kinahanglan jud tag public prayer, no? Kaya na makatabang kay na nindot kay na nga it is a good practice. Saint Teresa of Calcutta, if you want to be close to Mary, hold your rosary always in your hands. Lagi nating hahawakan yung banal na rosaryo sa ating kamay, no? Yung rosaryo ko nasa bag ko, na pasensya na kayo, nandito ko sa taas. Kung gusto nyo na maging close ni Mama Mary, hold your rosary always in your hand. Wow. Saint Francis de Sales, say the rosary devoutly. It is a powerful weapon. Ano? Say the rosary devoutly. It is a powerful weapon. Powerful weapon, not ordinary weapon. Okay? Pray the rosary, especially sa ating bansa. Natalamak na yung korupsyon. Hindi na natutuwa ang Diyos dyan. No? So continue to pray. It is a powerful weapon. Saint Maximilian Kolbe, never be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much. You can never love her more than Jesus did. Anong sabi niya? Ito, ang sabi niya, huwag kayong matakot na mahalin niyo si Mama Mary ng grabe. Yung pagmamahal nyo ni Mama Mary, hindi yan makapantay sa pagmamahal niya ni Kristo sa ating lahat. Wow! Ganda, no? Ganda nito. Mary's Rosary is the strongest weapon of all. Si Mama Mary is the strongest weapon. Mama Mary's Rosary is the strongest weapon of all. Wow, ang ganda, no? Kapag i-pray mo yan devoutly, marami sa atin na nagdadasal pero ang naman paspas kaayo. Makibay ka man na puno ka sa grasya, Santa Maria ng sa Diyos, Amen. Himay sa Santa siya, Amen. Ang kalano na mo, Amen. Paspas kayo. No, with devotion. Juan Ranario, lami man sa paminaw sa hunahuna kung mahuman na tagrosaryo, okay, nanindutan Diyod. Labi na kung imong i-recite when you recite it with great devotion. Ano pa ang sabi ni, Saint Bernadette Soubirous? Wow, si Saint Bernadette. The rosary is my only weapon. Ang sabi ni Saint Bernadette Soubirous, the rosary is my only weapon. Punta naman tayo ni Pastor Perez Indy. Kung totoo yan ang sinabi mo, bakit yung mga demonyo during sa pag-pray namin ng rosaryo, natatakot sila? Galit na galit sila sa rosaryo. At ito din si Pastor Perez, galit din sa rosaryo. Yung demonyo din, galit din sa rosaryo. Asti lang tiki mga igsoon, magdududa tayo, no? Kung gunsa man ni sila. Saint Alphonsus Ligori, if you persevere in saying the rosary, Mary will make sure she opens the door to heaven. Wow! No, Saint Alphonsus Ligori, if you persevere in saying the rosary, Mary will make sure she opens the door to heaven. Lami ang tulog naa sa kamay at sa pelo ang rosary. Amen. Si Imagine Japting, totoo yan. No? Dito naman tayo ni Saint John Vianney.
viewers of ours, if you say the rosary every day, you will never be led astray. Araw-araw po. No? The rosary is the tremendous weapon in the hands of those who use it. Wow. Ano? The rosary is a tremendous weapon in the hands of those who use it. Wow. Punta naman tayo ni Saint Therese of Lisieux. How often I let fall my rosary, but Our Lady always gives it back to me. Abi ni mo, Father, tungod kay nag-follow ko ni mo, ako ang bana. Grabe ka palahubog. Grabe ka palahubog. Nindot po ning katatski ni Saranda nga share. Grabe ka palahubog. Ano man eh? Na-convert yun siya sa Ginoo kay makapaminaw man siya nako. Good every time mag-watch na ko nimo sa imong mga talks. Ang una, Father, sabaan siya. Sige lang daw kung balik-balik watch sa imong videos. Nahibong pud siya. Sa una, kinsa daw ang manitsit. Ang imong style magwali. Pads ba? Ano sa name? Mamu anak ka. Huy! Dayon sit-sit. Pero sa kadugayan sa panahon, Father, natakdan jud nako siya, Father. Na-convert jud siya siguro na ako'y pulong nadungog niya. Nidulot siya ang kasing-kasing. Muapil na jud siya grosaryo nako, Father. Sa una di jud. Hallelujah! Dalay ko ng Diyos. Kanunay jud, Padre. Salamat again for making you the instrument to transform the lives of others through your preaching. Wow! Kanindot, no? Nindot kini iyang sharing, no? Si Sister, yung baan na na-convert jud. Okay, magandang balita to, Sister Titski, no? Lirazan, no? Praise the Lord. No? Muna, grasya dyan na sa Ginoo, mga igsuon. Nya si JTL, good minute, sige, huwag tanaw sa imong mga videos na lipay ko, nga nadungog, nga mo bisita ka sa among taon sa Mabini. Oh, Sister Jo, manto ko dito. Karon. So, ngaron, mga igsuon, padayon ta. So, pag-ingon, ni Saint Anthony Maria Claret, ang akong kuan, ako ning idol. Pagod na po na itong idol ni si Saint Anthony Maria Claret, akong patron. Yun siya. The rosary said with devotion is a chain of grace that binds us to God. Wow. Akong ba na, Father, kay nas laing balay ay Elsa Kabigan ampo igsuon. Continue to pray the rosary. Saint Augustine, with Mary, the mother of Jesus, we learn to contemplate the face of Christ. No, Saint Augustine yun na. Saint Charles Borromeo, the rosary is the most powerful form of prayer. Powerful, synonymous, unanimous sila lahat. Saint Henry Moores, I am armed with the rosary. It is the sword of the faithful. Oh, wow, no? Daghan jud na usab nako, Father. Sa una, maglagot baya ko nimo. Si Annabel Babera, daghan jud na usab nako, Father. Sa una, maglagot baya ko nimo, Father. Pero gihikap sa Ginoo akong kasing-kasing. Manang taga-live nimo, share nako, bahalag mapuno akong wall. Salamat kay Sister Ann Babera, no? Palit din ha og camera stand, re. Naamang, no? Naamang camera stand, nagipangita na ko, nawa mang dire. Nasa naman itong akong camera stand. Duwaas akong mga pag-umangkon. Okay, arin ang puta ni daghan kayo ng sayings mga santo ba? Ni Saint Philomena na puta, pray the rosary, it is the key to heaven. Ano? It is the key to heaven. Wow.
It is not the key to hell. Pastor Perez, no? Saint Catherine of Siena, Hail Marys, dispatched to heaven by the faithful are more powerful than we can ever imagine. Wow, grabe din mga santo, no? Blessed Alan de la Ruche, the rosary is the scourge of the devil. Totoo yan. Maka-attest talaga ako during exorcism. He who prays the rosary will never be lost. Wow. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo ma-impyerno. Blessed Bartolo Longo. The rosary is a prayer both powerful and simple. Our ladder to heaven. Yung hagdanan sa langit. O blessed rosary of Mary, sweet chain linking us to God. Connect tayo sa Panginoon. Si Blessed Pair Giorgio Prasate. If you recite the rosary every day, your soul will never be separated from Mary. So, kahit pagod na ako sa exorcism ko, hindi ako matutulog without praying the rosary, mga kapatid. Yan yung prayer natin araw-araw. Akong bana, Father, sigig paminaw sa una nimo, pero karon gapuyo ug minyo, no, si Elsa kabihin. Yan po lang nanto igsuon, no? Na minaw lang pero wa pud mamati. Ano yung problema diha? Pitagal mang naminaw pero wa mamati. Alang mamati ta, naminaw ta nya namati, sad. No. So Blessed Pierre Giorgio Frassate. Si Venerable Fulton Shen, the rosary is the book of the blind, where souls see and enact the greatest drama of love. Wow. So magagamit pala ito sa mga sa Tagalog buta, mga bulag, sa mga bulag, so makakontemplate sila sa buhay ni Kristo kahit bulag sila, di ba? So yan lang po muna, ha. Salamat tayo sa Panginoon. Ang Diyos na po ang magsukti sa mga kabutihan ninyo, at magbabayad na tayo this week sa mga seminarians natin. Salamat sa mga tumutulong sa atin at sa mga evangelizers natin. Pinadalhan natin every week yung mga walang trabaho at laging nasa merkado, nasa market preaching. Salamat sa inyo, ha. At sa mga nagpadala through GCash, no? Marami tayong natutulungan po ng mga evangelizers. At sa sports and evangelization natin this coming Saturday. Okay? Maraming salamat po. Fighting Maria Tatax FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart. God bless. So, yun po ang kasagutan po ni Father Darwin doon sa sinabi ni Pastor Itim, Pastor Perez Indi ba yun? Oh. Yun ang masasabi ni Father Darwin doon, na huwag kang paniwala sa mga sinasabi nila. Walang alam yan spiritual warfare. Ang alam yan, no, based sa ating experience, sa ating mga experience, ha, dito sa exorcism, sa mga naging pasyente dito, allergic ang mga demonic sa mga rosary, lalo na kung blessed dito. Tapos sasabihin niya demonic, takot sa bagay na demonic, imposible. Okay, so yun po ang sagot ni Father Darwin. I-share nyo po to para makarating sa mga alipolis itong si Perez Indi. Okay, maraming salamat po. This is Jando Alabado and I'm out. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon.
kay sabay kamaturan. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.